In chapter 1071 nga muli nating nakita itong lolo ni Luffy na si Garp. Dahil nga sa insidente ng pagdukot ni Blackbeard kay Kobe, na-trigger nga itong si Garp na gumalaw para mailigtas itong prodigy niya. Kaya naman napunta nga siya sa G14 Marine Headquarters para kumuha ng mga tauhan na sasama sa kanya. Pero dahil nga sa insidente ngayon sa Egghead Island, hindi nga nagtagumpay itong si Garp na makakuha ng mga tauhan. Kaya naman nagdesisyon nga itong si Garp na isama na lang itong si Helmippo at pupunta na nga lang daw sila sa Hachinosu para aktwal na iligtas itong si Kobe. Pero dahil nga sa alam naman nating wala currently itong si Blackbeard sa Hachinosu, dahil sa hinaharap niya nga ngayon itong si Trafalgar Law sa Winter Island, sino kaya probably ang makakaharap netong si Garp sa Hachinosu? Bali ngayong araw nga na to aalamin natin ang posibilidad sa kung ano nga bang kahihinatnan netong si Garp sa pagsugod niya sa Hachinosu. Sino ba ang makakaharap niya dito? At ano ba ang magiging impact ng pagsugod niya dito? So first alamin muna natin kung sino-sino nga ba ang makakaharap ni Garp sa Hachinosu. Dahil nga sa present itong si Blackbeard sa Winter Island, same as Van Agur, Jesus Burgess at Dokyu, tatanggalin na nga natin sila sa listahan ng pwedeng madatnan ni Garp sa Hachinosu. Ganun din itong si former Admiral Aokiji, since present nga malapit sa Winter Island itong si Pudding, na kung matatandaan nyo during sa mga recent cover page, kasama nga ni Van Agur itong si Aokiji na dumukot kay Pudding sa Whole Cake Island. Kaya naman itong mga karakter na lang na to ang pwedeng iniwan ni Blackbeard para magbantay sa Hachinosu at pwedeng makalaban ni Garp dito. Pero ang pinaka-interesting nga na pwedeng makaharap ni Garp sa kanila, itong hindi pa nire-reveal na 10 Titanic Captain ni Blackbeard. Bale as per Road to Laugh Tale Volume 2 nga, binwrote up ni Oda itong karakter na to at minarkahan nga niya to as question mark, meaning malabong ito si Aokiji at probably ibang karakter ito. Pinaalala nga ni Oda yung patungkol sa lihim na ika-10 miyembro ni Blackbeard para ma-reveal niya sa atin sa hinaharap. Kaya naman posibleng ito nga yung pinakamalakas na makakaharap ni Garp sa Hachinosu. So sino-sino kaya possibly itong 10 Titanic Captain na to? Sa tingin ko nga may 3 karakter na saktong-sakto sa position na to. At ito nga sila Gecko Moria, Wang Zi at Urouge. Si Gecko Moria nga ang may pinakamataas na posibilidad na pwedeng maging 10 Titanic Captain, since ang huli nga niyang appearance sa mismong Hachinosu nung time na hinaharap niya si Blackbeard dahil sa pagkawala ni Absalom. Maaaring kasama nga sa plano ni Blackbeard itong paglure kay Gecko Moria na papuntahin sa Hachinosu, since alam naman natin yung capabilities ng Devil Fruit niya, diba? Kaya nga niyang bumuhay ng patay sa pamamagitan ng anino. At dahil nga sa nabanggit natin ang rason kaya kinuha ni Blackbeard itong si Pudding, para kunin kay Garp yung memorya neto sa God Valley incident, malamang na may plano itong si Blackbeard na muling buhayin itong si Rax D. Sebek na sobrang magfi-fit sa kakayanan ng Devil Fruit ni Gecko Moria. Kaya naman possible nga na kumampi itong si Gecko Moria kay Blackbeard para maging 10 Titanic Captain niya. Sa part naman ni Wang Zi, similar nga kay Gecko Moria yung idea sa possible na pagiging 10 Titanic Captain niya. Dahil sa recent chapters nga ni-reveal na buhay pa pala itong si Wang Zi. At in fact, siya nga daw ang may hawak sa Hachinosu. Pero dahil nga daw sa tulong ni Kobe as per Blackbeard, nagawa niyang matalo si Wang Zi at makuha itong Hachinosu. Kaya naman itong paikipag-alyansa nga ni Wang Zi kay Blackbeard bilang 10 Titanic Captain napaka-posible. Since kung hindi nga gagana kay Garp itong plano ni Blackbeard na pagkuha ng memories patungkol sa God Valley, posibleng yung backup plan netong si Blackbeard kunin na lang itong memorya ni Wang Zi. Kaya pwedeng ito yung rason kaya niya gagawing 10 Titanic Captain ito. At lastly itong si Urouge. So ang idea nga dito simple lang. Dahil nga sa ang bawat miyembro ng Supernovas naka-interact na ang Straw Hat Pirates maliban kay Urouge, pwedeng itong pagiging 10 Titanic
Titanic Captain nga ang gagawin ni Oda para ma-reintroduce itong si Urouge sa atin. Yes, mababa nga ang tsansa neto. Pero malay natin, since isa nga si Urouge sa pinakamalalakas sa 11 supernovas. In fact, bukod nga kay Luffy, sinasabi nga na si Urouge lang ang nag-iisa sa supernovas na nakatalo ng commander ni Big Mom. Kaya naman pwedeng nalaman to ni Blackbeard at na-acknowledge niya itong lakas ni Urouge. Anyway, kung sila nga ang tatapat kay Garp sa Hachinosu, I'm sure na agree kayo na kayang-kaya sila lahat na itong si Garp, diba? So sabihin na nating napatumba lahat ni Garp ang mga ito. Ngayon kung dumating na nga itong si Blackbeard, sa tingin nyo ba nakakayanin siya ni Garp? Bali sa tingin ko nga hindi. Yes guys, sa tingin ko nga kayang-kaya ni Blackbeard itong si Garp na talunin. Bakit? Dahil sa series nga ng One Piece masasabi kong itong si Blackbeard ang pinakamagaling na mag-power scale. O sa Tagalog magaling siyang magtansya ng lakas ng isang tao. So marami nga akong example para ma-prove ko sa inyo na magaling mag-power scale itong si Blackbeard. Ang una na nga dyan yung sa naging laban niya kay Ace. Alam nga niya na siya lang sa grupo niya ang may kakayanan na tumapat sa lakas nitong si Ace. Kaya naman sinabihan nga niya itong sila Van Agur at Jesus Burgess na wag nang lumaban. Ikalawa sa Marineford War. Nung time na magpakita itong si Shanks pagtapos mamatay nila Ace at Whitebeard. Hinamon nga ni Shanks itong si Blackbeard. Pero dali-dali ngang sinabi ni Blackbeard na hindi pa daw siya handa pati na ang grupo niya na lumaban sa kanya. Same scenario sa paghabol sa kanila ni Admiral Akainu during post-Marineford War. Umatras nga itong si Blackbeard dahil alam niya na hindi pa niya kaya itong mga karakter na to. At lastly yung pagbabalita na kabilang na nga daw sa mga emperor etong si Luffy. Nung mabasa nga ni Blackbeard yung patungkol sa pagiging 5th emperor na itong si Luffy, ang nasabi niya lang dito hindi pa daw handa itong si Luffy. Which turns out na totoo nga. Hindi pa nga talaga handa itong si Luffy. At nakita naman natin kung paano lang siya winanshot ni Kaido. Diba? Meaning magaling magbasa ng sitwasyon etong si Blackbeard. Pati na rin yung pagpapower scale niya sa isang karakter. Alam nga niya kung mananalo siya sa isang karakter o hindi. Ngayon balikan nga natin etong sinabi ni Blackbeard pagtapos niyang makuha itong Gura-Gura no Mi mula kay Whitebeard. Ang unang ang humarang kay Blackbeard sa mga oras na to sila Garp at Sengoku. Nung makita nga ito ni Blackbeard pinagtawanan niya lang etong sila Garp. Inasar pa nga niya ang mga ito at minak kung sa tingin daw ba nila Sengoku kaya siya ng mga ito. Nag-proceed nga yung scene sa pag-atake ni Sengoku kay Blackbeard. Pero mabilis nga lang yung nasalag ni Blackbeard. Nung maramdaman nga niya itong atake ni Sengoku, sinabi niya na hindi pa nga daw niya gaanong gamay itong Gura-Gura no Mi. Meaning kung sa time ng Marineford War ganito naka-confident itong si Blackbeard na matatalo niya itong sila Sengoku at Garp na hindi pa niya kabisado ang Gura-Gura no Mi, paano pa ngayon na 2 years na ang nakakalipas at panigurado na mas malakas na siya ngayon, diba? Not to mention na habang papalakas itong si Blackbeard siya namang papahina na itong si Garp since tumatanda na nga siya. Ibig sabihin mataas talaga ang tsansa na once na maglaban itong sila Garp at Blackbeard pangit man sabihin hindi talaga mananalo itong si Garp kay Blackbeard. Pinatotohanan din naman yan ni Rayleigh. Nung time nga na nasa Amazon Lily itong si Blackbeard inadmit niya na hindi niya kakayanin sa labanan etong si Blackbeard. Meaning ganun na lang kalakas etong si Blackbeard ngayon. Kaya naman sa mga susunod na chapters nga at makita nating maglaban etong sila Blackbeard at Garp hindi na nga ako magugulat kung ito na yung magiging katapusan netong si Garp. Anyway, para sa inyo ba, kakayanin pa ba ni Garp na lumaban ng isang emperor level na karakter gaya ni Blackbeard? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!